And good evening, brother and sisters. Sa gabing ito, pag-uusapan natin kung ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa pagpapalaglag o sa abortion. No? Pag-uusapan po natin kung may karapatan po ba ang isang magulang, especially ang isang nanay, ipalaglag yung kanyang anak sa kadahilan ng hindi niya kayang buhayin, nabigla lang siya, o meron pa siyang ibang mga dahilan. No? May karapatan po ba siya na ipalaglag ang bata? No? Samahan niyo ako sa aklat ng mga awit 139 verse 13 to 16. Ano po ba yung sinasabi ng Biblia? Basahin po natin. Kilala niyo ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Kayo ang humuwi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. 13 pa lang po yun. Sabi niya doon, kilala niya ako dahil kayo ang lumikha sa akin. Amen? Kayo ang humuwi sa akin sa sinapupunan ng aking ina. Ibig sabihin, kilala na tayo ng Diyos. Dahil yung Diyos yung lumikha sa atin at ang Diyos ang humugis sa sinapupunan ng ating ina. So, sa madaling salita, yung Diyos yung nag-form sa'yo sa sinapupunan ng iyong ina. Tuloy natin. 14, pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkalikha nyo sa akin. Amen? Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Nakita nyo ang aking mga buto nang ako'y lihim na hugisin sa loob ng sinupupunan ng aking ina. Amen po. So walang lihim sa Panginoon. Bago pa man likhain, nasa loob pa ng sinupupunan ng ina, alam na ng Diyos ang lahat. Amen po. Even yung mga buto, kung babae o lalaki. Amen? 16, nakita nyo na ako. Hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat nyo bago pa man mangyari. Amen? Bago pa dumating ang pagkakataon na isilang ako, ikaw, tayo, alam na ng Diyos at nakasulat na sa aklat ng Panginoon kung kailan tayo mabubuhay sa mga. Amen po. So in short, ang Diyos ang gumawa sa atin sa sinapupunan ng ating ina. And yun yung unang punto. Amen po. So pangalawa, Jeremiah chapter 1 verse 5. Sabi ng salita ng Panginoon, Jeremiah, no? Si Jeremiah yung sinasabihan ng Panginoon dito. Bago kita nilalang sa tiyan ng iyong ina, pinili na kita. At bago ka isinilang, inirang na kita. Amen? Para maging propeta sa mga bansa. Amen? So, kung si Jeremiah, bago isilang ng Diyos, no? Isilang ng kanyang ina, pinili na siya ng Panginoon. At bago siya isilang, si Jeremiah ay hinirang na para maging isang propeta, no, sa mga bansa. No? Kumbaga, si Jeremiah ay bago isilang, meron ang plano na nakahanda, nakalatag na yung plano ng Diyos. At even sa bawat isa sa atin, bago tayo likhain ng ating Panginoon, nakalatag na yung plano para sa atin. Ano po? Pangalawa, Galatia chapter 1 verse 15. Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Ngunit sa awa ng Diyos, bago pa man ako ipanganak, pinili na niya ako at tinawag upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral siya sa mga hindi Hudyo. Amen? No?
makikita po natin dito na sinabi po, no, ito ay sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Galacia. Sabi niya, bago pa man ako ipanganak, pinili at tinawag na ako upang ihayag sa akin ang kanyang anak para maipangaral ito sa mga hindi Hudyo. Amen po. So, si Apostol Pablo ay hindi pa mag-ipanganak, itinawag na ng Panginoon. Meron ng plano ng Diyos. No, ulitin ko, hindi pa man tayo ipanganak sa mundong ito. No, may plano na nakahanda ang Panginoon sa atin. Okay, pangatlo, Lucas chapter 1, verse 15. Ito ay kumikilos ang banal na spirito kahit na nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga magulang. Amen? Ng ating mga nanay. Dahil magiging dakila siya sa harap ng Panginoon, hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina ay sa kanya na ang banal na espiritu. Amen? So kung makikita natin sa apat na verse na binasa natin, sabi ng Psalms 139, 13 to 16 kanina, na ang Diyos ang gumawa. Amen? So bilang isang ina, bilang isang magulang, wala kang karapatan na gawing iparaglag yung bata. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ang gumawa niyan, ang Diyos ang nagpulma niyan sa loob ng tiyan. Amen? Ginawa ka nilang instrumento para ilabas yung batang yan. Pangalawa, sabi ng Jeremiah chapter 1 verse 5 at Galatia chapter 1 verse 15, may plano na ang Diyos. No? So bago pa mangyari yung bagay na yan, nasa sinapupunan pa lang yung bata, meron na yung plano ang Diyos para sa bata. Pangatlo, Lucas chapter 1 verse 15, na kumikilos ang banal na spirito. Sa loob pa lang ng sinapupunan, kumikilos na ang banal na spirito ng Diyos. Sana, meron kayong napulot na aral bilang isang magulang na ngayon ay nasa sitwasyon ng ganito. Kung ikaw man ngayon ay nagdadalang tao at hindi ka sigurado dahil meron kang iba't ibang mga rason, kaya't naisipan mong ipanaglag na lang o ipa-abort na lang, kapatid, ito ay isang reminders para sa iyo na malaking kasalanan sa Panginoon sa harapan ng Diyos na gawin mong ipanaglag yung batang yan dahil unang-una hindi sa iyo yan at sa Diyos ang batang yan. Gagamitin ka lang ng Panginoon para isilang ang batang yan. May plano ang Diyos yan, ang Diyos ang gumawa dyan. Nasa sinapupunan mo pa lamang yan, meron ng plano ang Panginoon. So, kapatid, hayaan mong ipanalangin kita sa lugar ito. Nanawa, ang Diyos yung magbigay ng karunungan sa iyo, ng wisdom and knowledge, ano ba yung dapat mong gawin. At yung Diyos yung magpaparamdam sa iyo ng kapahinga. Let's pray. Ang Diyos, banal at kapuri-puri sa lahat, Panginoon. Akin pong dinudulog sa inyo ang buhay ng taong ito. Hindi ko alam kung ano yung sitwasyon ng kanyang buhay. Hindi ko alam kung ano yung bigat na nararamdaman. But Lord, alam mo yung mga bagay na ito. Kung sa mga pagkakataong ito, Panginoon, siya ay nag-iisip na ipanaglag ang bata ng mga Panginoon. Ikaw yung magturo sa kanya kung ano yung dapat na gawin. Ikaw yung magyakap sa kanya, iparamdam mo sa kanya, Panginoon, yung tamang desisyon na
Ihil mo yung kanyang puso. Kung mayroon mang kulang, Panginoon, patuloy mong iparamdam yung pagmamahal mo at tanggapin yung consequence. Kung siya man ay natatakot na buhayin yung bata dahil hindi niya pa kaya, nawa maunawaan at maintindihan niya na tanggapin ang consequence kesa magkasala, Panginoon, sa inyong harapan. Salamat sa buhay ng tao ito. Nagbigay ng oras upang makinig at ilaan ang kanyang sarili, Panginoon, at tanggapin ang iyong salita. Sige din po. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.